Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed as we set our eyes and direct to create an impact not just the Philippines but around the globe. We are in the mission of raising up authentic leaders who will rise up and carry God's ultimate intention in fulfilling the Great Commission to disciple all nations, establish His righteousness and His kingdom on the earth. As we believe in the reality that transformation starts by changing one mind, one person at a time. At the heart of our ministry lies the desire to usher people in discovering their true identity, purpose, and vision in life. As we carry and spread the gospel of the kingdom that Jesus preached, who we are radical disciples who value kingdom lifestyle, laws, and principles. We are servant leaders geared towards impacting the world as we pursue and prioritize our God-given purpose. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We nurture the youth to grow with the right mindset to succeed and serve the next generation. Above all else, we operate in compassion and love as we strive to reconnect people back to God and His original intent. What we do as we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raising the banner of righteousness in all nations, growing unto perfection as we embody God's kingdom values and lifestyle, equipping disciples to become sons of God who will reflect the image and likeness of Jesus Christ. We are not a religion. We are a nation, a tribe, a peculiar people zealous for God. We are Transform Global Faith Ministries, transforming lives, transforming nations. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into global updates. The conflict between Iran and Israel continues to intensify, with recent reports of ballistic missile threats and military escalation raising global alarm. Hundreds have been injured in both nations. In Israel, multiple buildings sustained damage, while in Iran, widespread airstrikes have forced civilians to flee Tehran and other affected areas. As kingdom citizens, we are not to be shaken. These events are not without meaning. They were prophesied by Jesus Himself in the book of Matthew. Nations will go to war against each other and kingdoms against kingdoms. But we are also reminded that the one who endures to the end will be saved. Let us remain in prayer, grounded in truth, and unwavering in faith. While the world trembles, we stand anchored, knowing the kingdom we belong to cannot be shaken. From Davao City to the nations, here are the updates that showcase God's kingdom agenda in this community. Last June 20th, the Transform Marketplace Radicals, led by Pastors Roy and Rochelle Oliveros, facilitated the Circular Home Child Development Team Building at Bali Bali Beach Resort, Samal Island. The event was a refreshing time of unity, encouragement, and strategic alignment, strengthening the team's bond and sharpening their shared vision to serve the next generation and their families with excellence. Truly, when kingdom leaders invest in building strong teams, transformation flows beyond the marketplace and into every home. Last Friday marked the first session of Kingdom Life Training for the new Divine Encounter graduates. Fresh from their encounters with the Lord, these graduates are now equipped for a life of discipleship, kingdom identity, and purpose. This training is designed to ground them in foundational truths, strengthen their spiritual walk, and prepare them to live as fruitful, discipled citizens of God's kingdom, reminding each one that they are not just saved, but called, chosen, and positioned for kingdom purpose.
The Transform Academy held its very first recognition day last June 21, 2025. It was a momentous occasion, celebrating the achievements and growth of its pioneering batch of students. Families, educators, and guests gathered to witness the awarding of honors and the inspiring messages that mark this new chapter in the Academy's journey. And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news That empowers and transforms. Mahingpit nga adlaw kanyong tanan. Ako dahil si Jeffrey Magno, usa sa staff diri sa TGFM Eco Hub. Kaniadto sa wala pa ako naka-divine encounter sa Ginoo, wala gayud ko'y panan-awon sa akong kinabuhi. Dili na ako makita nga doon ako'y pulos. Grabe ka pobre ang akong unahuna. Grabe ka reyoso, malisyoso, ug bakakon, usog magdumot. Nas addict sa porn, masturbation, ug ilimnon nga makahubog. February 23, 2014, birthday sa akong inahan. Niabot ang pinakadakong hagit sa among pamilya. Ang akong amahan, usa ka tricycle driver, nga mooy nagbuhi sa amo, gipatay sa walay klarong hinungdan. Ang akong amahan, usa ka karaan og ilado nga tricycle driver sa Barangay Mintal. Daghan na natabangan, apan brutal nga gipatay sa usa ka pulis. Nagreload pa sa pusil. 22 kabuok nga bala ang nakuha sa patayng lawas sa akong amahan. Grabe gayod ang nahitabo. Hapit ko dili kadawat. Perti na akong punguta sa pulis. Napuno sa kalagot ang akong hunahuna. Matingala na lang ang akong mga classmate na nagmugtok na pud ko. Ang ilang hunahuna, gimingaw ko sa akong amahan. Apan sa akong hunahuna, gusto ko mubalos. Gahilak ko sa kalagot. Nakunit ko ani nga community pinaagi sa akong magulang nga babae year 2014. Gapangita ko og kabaguhan ug kausaban sa ako ang kinabuhi. Nagaserbisyo ko sa simbahan kaniadto pero aduna gayoy kulang nga akong mabati. Dili malinawon ug grabe kaburido ang akong una-una. Nakaingon gayud ko sa Ginoo nga, Lord, maor ba gyud ni ang akong kinabuhi? Unsa may padulngan ako ani? Tabangi ko Ginoo. Naka-divine encounter ko atong February 7-8-9, 2014. Okay pa ang dagan sa sinugdanan. Relax pa kayo. Apan nadugay, anam-anam na og kalisod. Abi nako okay na. Along the process, nakasala ko. Bisan nagaserbisyo na ko ani nga simbahan. Wala na bantayan, aduna pa rin mga naibilin. Nga laway nga pangunahuna. Nagubot balik ang akong pangutok. Ug tungod di ana, nakakumit ko og sexual immorality. Nakigilawas ko gawas sa kaminyoon. Nagbasol ko, nakas-decide ko nga mag-divine encounter og balik. Niduol ko kapastoroy og nagpatabang imbis na magpalayo. Bisan grabe kaulaw o guilt na ang akong gibati. Kay nakaamgo ko nga wala gani ko naulaw sa pagpakasala. Kini pa kahang mabago ta. Gitudluan ko sa Ginoo magpasaylo labi na sa nakapatay sa akong amahan. Dili lang kaisa kundi hangtod nga mahinumduman pasayloon. Nakapasar ko o napasaylo nako ang pulis. O ang akong pamilya nakadawat sa nahitabo. Na-deliver pug ko sa akong hugaw nga hunahuna o gihinluan ang gayod ako sa Ginoo. Akong gibalik akong kinabuhi sa Ginoo. Nagpromise ko nga magkinaunsa man dili na ako mubiya sa Ginoo. Magkinabuhi ko nga matarong, mangalagad ko og dili na magpabadlong. Ibalik ko sa proseso sa tanang mga training og equipping. Kung nagpagamit ko sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo ani nga komunidad. Naninuod ko og naninuod pod ang Ginoo. Gibag-o gayod ako niya. Gitanggal niya ang akong pobre nga panghunahuna. Nakaila ko sa akong sarili ug nagkaroon kog panan-awon. Akong gidawat ang panan-awon ani nga community. Gitudluan ko niya nga mahimong matinud-anon. Nawala ang kong pagkareliyoso o pagkabakakon. Tungod sa kabaguhan nga nahitabo sa akong kinabuhi, akong pamilya nabulahan. Ang akong inahan, naka-divine encounter na pud uban sa akong mga igsuon. O sa akong pagka-matinud-anon sa among simbalay, napaayos o napanindot gayod ang among balay. Tungod sa walay undang nga paghatag sa grasya ug panalangin sa atong buhi nga Dios. Altraboy ko
kaniadto apan manyakis karon altar boy gihapon pero hinlo na. Ug nagapangalagad sa tinuod nga altar sa atong pinalanggang pastor, ani nga komunidad ug sa simbalay. Daghan pa kayo ang pagsulay pero lahotay gihapon ta hangtod nga mahimong higpit ug mahimong andam sa pag-abot sa atong buhi nga Dios. Sa makausab, ako si Jeffrey Magno ug nabag-o pinaagi sa Divine Encounter. Hingpit nga adlaw TGFM Nation, ang Ginoo nagahatag og kusog sa ato sa atong tibuok semana. Karon naghatag na sabsiya og awit para sa atong mga kasing-kasing. Busa, ingna ang imong tapad, andam na baka mudahig diha sa Ginoo? Andam na! Kay sumala sa mga salmo. Gitudloan ako niya og bag-ong mga awit. Awit sa pagdahig alang sa atong Dios. Daghan ang makakita niini og mahibulong ug musalig sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagsalig sa Ginoo. Maong gihangyo ko ang tanan nga manindog kita. Magiusa kita sa pag-awit alang sa atong buhing magbubuhat. Daygon ta siya. Ibo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo,
milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Oh, oh, walay sama kanimo. Perfect day, TGFM Nation! First of all, I want to thank the angel of this house, Pastor Roy and Pastora Rochelle Oliveros, sa oportunidad nga gihatag sa akua para ma-share ang akong personal nga testimony about giving our tithes and offerings. Sa wala pa ko kaila sa Ginoo, sayop jud akong mindset bahin sa paghatag sa tithes ug offering. Sige kog duda ug pangutana kung asa paingon ang akong ihatag, as if dako kayo ko gihatag. Kuripot kaayo ko sa una na ay mindset nga dapat dili mo lapas og 100 akong ihatag. Pero salamat sa Ginoo kay naka-encounter ko sa iya ug na-connect ko diri sa TGFM community. The right community nga nagtudlo unsaon pagpahimuot sa Ginoo. Na-renew jud akong huna-huna. Sa sugod pa lang sa akong journey with the Lord, nakabasa ko ani nga verse ug nakadawat kog deep revelation about the importance sa paghatag sa tithes ug offerings. Panultihon 3:9-10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanan mong abot. Kung himuon mo kini, manghinubra ang mga abot diha sa imong mga bodega ug ang duga sa ubas sa imong mga pug-anan. Mutuo ko nga kung faithful ta sa pag-apply sa prinsipyo sa paghatag sa tithes ug offerings, it will unlock God's blessings. Mauni ang mga blessings na nadawat nako karong tuiga. Una, financial breakthrough and healing. Niining tuiga sa ikalimang adlaw sa Week of Fire, January 10, 2025, nakadawat kog balita gikan sa among opisina nga gisaka akong sweldo. Ug nakurat jud ko kay ako lang usa sa tanan nga empleyado ang gihatagan. Pagdawat nako sa increase, the Holy Spirit immediately spoke to my heart to offer the entire increase as my first fruit. Apil na ang tithes ug offerings. Wala ko nagduha-duha, I obeyed. That same time, I also prayed for my sister's healing kay grabe ka drastic ang pagbaba ng timbang niya. Paglabay sa pipila ka adlaw, nakadawat mi og iyang laboratory results. Normal tanan, praise God. Ikaduha, kaluwasan og pagpreserba sa akong pamilya. Every time maghatag ko sa akong tithes ug offerings, akong i-appeal sa akong prayer ug declaration nga, Lord, akong tibuok pamilya maka-encounter jud nimo. Protection ug preservation ilang madawat. Ug karong tuiga nahitabo jud siya after 12 long years. Akong mama og gigsuon nga babae ni-respond jud sa tawag sa Ginoo. Ni-appeal sila sa unang physical batch sa Divine Encounter. Karon active na sila sa morning prayer, Kingdom Life Training ug Ambassadors Briefing. Akong igsuon nag-share na sad sa iyang testimony sa iyang mga empleyado ug mga higala. Ug nag-host na siya og simbalay sa among balay every Sunday. All glory to the King. Ikatulo, proteksyon sa biyahe. Tungod sa nature sa akong trabaho, sige kog drive og biyahe. Niadtong January 31, 2025, uban sa akong manghud nga lalaki, nagbiyahe mi pabalik sa Davao human namo ihatod ang among igsuon sa Libak. Nagsubay mi og laing rota, Palimbang to Jensan to Davao. Pag-abot namo sa Palimbang, grabe ang uwan. Zero visibility. Nagsugod kog ampo, nag-roar ug nag-declare ko sa protection sa Ginoo. Kay duol na mi sa lugar nga prone sa landslide. Pag-agi namo sa maong area,
safe mi nakalabang, pero pagkahuman gamay, nakita gyud namo ang pagdagan sa mga bato ug lapok gikan sa bukid likod namo. Grabe, just in time jud mi nakaagi before ang landslide na hitabo. Thank you, Lord. So kung gusto nimo ma-bless, ma-favor, maprotektahan ug ma-preserve, i-apply ang prinsipyo sa paghatag sa imong tithes of offerings. Para sa mga bag-o pa lang dere, wala mo'y obligasyon nga mohatag. Apan kung gipukaw ang inyong kasing-kasing, you are welcome to give. Karong adlaw, atong gamiton ni nga oportunidad to honor the Lord. Come on, TGFM Nation, let's give! Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ipayaw ang atong kamot.
The Age of War. The Age of War is a teaching series that will take every believer beyond the normal state of understanding Christianity and salvation. In this series, we will talk about the purpose of creation that includes mankind, angels, Satan, and demons. We are going to highlight the purpose of creation, the upgrade of man, the mandate, the downgrade, the prophecy, the seed war, the pilgrimage, the tabernacle, the days of Noah, the days of Lot. We will also unveil the mysteries of the waters, the blood and the Spirit. Then we will take you to the end times gospel, the day of vengeance, the last enemy, and the age of war. This series will take every believer into another level of faith and triumphs in life. You are born not just to be a Christian to secure for heaven, yet lose your earthly influence. No, you have a huge role in the huge saga of life. You have a part to play in this end times movement of the Lord. The Lord is looking for His remnants who are ready to capture the mind of Christ and take their dominion authority back to dethrone every principalities, powers, rulers of darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Wake up. Arise, you who sleep, and put on all the whole armor prepared for the days of battle. You are my battle axe and sword, says the Lord. With you I will shatter nations and destroy many kingdoms. King Jesus said, I did not come to bring peace, but a sword. This is war, and there is no neutral ground. If you're not on my side, you're the enemy. If you're not helping, you're making things worse. Welcome to the Age of War. Wala pa gani nakasala si Adan, giluwas na siya. Mao man ang pinakaunang propesiya sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Sa Hebrews chapter 4 verse 13, walay makatago gikan sa Ginoo. Ang tanan makita niya og dayag gayod sa iyahang pananaw. Ug kaniya kita muhatag og husay sa atong mga binuhatan. Buta sa sinugdanan pa lang, wala siya makuratan nga i-disobey siya ni Adan. Sayod ng Ginoo nga mapakyas siya sa unang tao nga si Adan. Di wa po siya masakitan ug wa po siya nasupok. So sa tinuod lang, wala pa gani nakasala si Adan, giluwas na siya. Mao man ang pinakaunang propesiya sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Busa, miingon ang Ginoo Dios ngadto sa bitin, tungod kay gibuhat mo kini, tinunglo ka labaw sa tanang mga mananap. Ikaw lang ang mahiagom niini nga tunglo. Sa tibuok mong kinabuhi, magkamang ka pinaagi sa imuhang tiyan ug magkaon kag abog. Giklaro sa Ginoo ang tunglo dito sa serpent, dito sa bitin, dili sa tao. Pangutanaw ngano, remember, gigugma ka sa Ginoo. Pinili ka sa Ginoo. Verse 15, ingon sa nga, ikaw og ang babae mahimong magkaaway. Pilang imong kaliwat og ang iyang kaliwat magkaaway usab. Dugmukon niya kana ang imong ulo og paakon mo ang iyang tikod. Kinsa mo dugmok sa ulo sa bitin? Si Jesus. Kana nga particular nga verse, gi-prophesy na sa Ginoo kung unsay may tabo sa katawhan pagkahuman sa ilang pagkahulog. Unsay role ni Jesus para pagluwas sa mga anak sa babae, dili anak sa bitin. So ibig sabihin, dili tanan tao makita nimo sa kalibutan maluwas. Kay dili man tanan tao nakapalibot sa imuha gikan sa babae, ay uban nga gikan sa bitin. Mo na ingon si Jesus, kabalo ko kung kinsa ang akoa. Naapay mga naa dinhi nga wala pa nakasulod, ako'y mukuha nila. Kung sa ingon sa propeta, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyong timaan og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og manganak siyag lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Emmanuel in Hebrew word, God is with us.
Dios nga kauban nato. Kisa man nga ginahisgutan ni si Jesus the Christ. Hingpit na adlaw, TGFM Nation! Hingpit na adlaw, and welcome everyone. Greetings all the way from the Hill of Zion. And so, salamat sa inyong mga kinabuhi. Akong gina-welcome ang tanan sa atuang series, The Age of War. Sa mga nag-host, mga facilitate, good job. And again, sa mga nag-join for the very first time, we welcome you. So, ang Age of War, nga atong ginahisgutan, kay usa ka series nga pagtulunan, teaching series, nga wala lang siya nagahisgot bahin sa panahon kung asa ta karon, but nagpadayag pud siya sa mga tinago or mga mysteries ng katuyuan sa pagbuhat sa kalibutan. Okay? Sa creation of the world. So, sa mga, I think, 7 weeks na, 7 kasimana na nilabay, nag-talk ta, nag-isgot ta about ang upgrade, pag-upgrade sa tao. Okay, naisgutan to. I think we talk about murag 2 ka semana, and then ang yang pag-downgrade, na upgrade man, and then na ay downgrade. And then ang mando, the mandate, we have also talked about that. And then last week atong naisgutan gamay ang sa prophecy. No, wala lang kay nako na highlight na siya. Pero actually ang punto ato is about the prophecy, no? Gipasabot gyud nato nga unsa man ang ginabuhat sa Ginoo karon, humana na, dili na siya bag-o, humana sukad pa sa una. Libo-libong katuigan na ang nilabay. So ang atong ginapunto nga before ang butang nahitabo, planado na ang tanan. Sabta na to? Right? So atong gi-highlight ang ang teaching series last week sa Isaiah from the book of Isaiah, no? Isaiah 46 versikulo 9 and 10. Singon diha, kay ako lamang ang Dios, ingnay mo tapad, si Lord lang, okay? Kay ako lamang ang Dios ug wala nay lain nga sama nako. Sa sinugdanan pa lang gipadayag ko na ang umaabot. So klaro kayo, sa sinugdanan pa lang gipadayag na daw niya ang umaabot. Sukad pa kaniadto, giplano ko na kung unsa ang mahitabo. So it's very clear, klaro kaayo, na walay ginabuhat ang Ginoo nga murag second guess na lang, na tistingan na lang nato ni. No. Tanan ginabuhat sa Ginoo or nagapanghitabo, parte gid siya sa plano sa Ginoo. Apil na ang palpak nimo. Apil na ang mga failures nato, apil na ang mga dili maayo nagapangitabo sa kalibutan karon ug sa una pa. Ano man, kaingon dia sa sinugdanan pa lang gipadayag na niya ang mga umaabot, sukad pa kaniadto giplano na niya kung unsa ang mahitabo. So tungod kay ang Ginoo mao ang creator, siya man ang source sa tanan. So siya pod ang naga-reveal sa iyahang mga plano ug katuyuan ngadto sa mga tao nga ang kasing-kasing gusto ma-align sa iyahang kabubuton. Tanaw mo tapad. Yan, kana siya, no? So si Lord dili niya gina-withhold ang iyang mga mysteries, mga secrets. Okay? Kaning mga secrets or mga mysteries in the kingdom of God, ready and made available ni siya, andam ni siya nga ma-reveal para sa mga tao nga padayon nagatuki o padayon nagatinguha sa kabubuton sa atong Ginoo. Ingon si Pastor John Anosike, if you remember, ingon siya, na those who are sensitive to the Holy Spirit, no, katong mga sensitibo sa balaang espiritu ug adunay pagpanabot na ay pagsabot, dali ra makauyon sa mga daan ng gikatakda, okay? Nga mga panghitabo karon nga panahon, nga kabahin sa daghang kaalam sa Ginoo nga gikan sa iyang programa nga giandam sukad pa sa una o sukad pa sa wala pa mabuhat ang kalibutan. So, it's very clear na ang mga sensitive, kanang mga aligned sa Holy Spirit, dali ra gid sila makasabot dayon. Okay? Dili sila matingala. So, ang mga aligned kay Lord, dili matingala. Tanaw mo tapad. Hindi na siya, ayaw katingala. Ha? Di na matingala. Kay anything nagapahingitabo sa kalibutan, ay, kasabot sila. Ay, may tabo naman jud na. No? Kung taon nimo karon na ay gera, na ay nagapangitabo sa Iran, no? Sa Iran ug sa Israel,
dili na siya ikatingala kung nano na ay mga kalamidad karon. For example, katong eroplano no sa India, 'di ba? On the way to London. Imagine mo 200 plus passenger, patay tanan pero na ginabuhi na isa. No, so sakit man paminawon nga pamilya dito nga unsa, pero di na po nato katingala part man siya sa gipropesay nga may tabo gini kung ano nay baha, nay patay, earthquake, kung unsa nagapangitabo calamity, ano nay virus, nanapoy kaning impacts karon, di na nata matingala. Ano man, tanan na nakasaad na, nakasulat na, and whether we like it or yes, may tabo gid siya. Planado ang tanan. Ingnan mo tapat, planado ang tanan. Apil na ang imong kinabuhi. Planado na sa Ginoo. Naba ka diha? Naba ka diha? Kung sa ingon sa, ano man, pangutanaw nga no? Ingon man gud si David, okay? Okay. Klaro ni David, ingon sa ingon ni David. Psalms 147 verse 5. Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Kung sa ingon diha, gamhanan kaayo ang atong Ginoo. Ang iyang kaalam dili matungkad. Mao na ingon sa Bible, I think in the book of Proverbs, gingon klaro niya na kung naa daw tay tagaan natog effort, tagaan natog bili is ang pag-seek sa understanding. I-prioritize ang understanding kasi kailangan lang tagkaalam, hindi mo tabad kaalam. Come on. Ha? Ang iyang kaalam, ingon siya, ang iyang kaalam dili matungkad. So kahit papaano mag-desire ta og kaalam kay ngano man naatanan sa Ginoo ang kaalam. Naatanan sa Ginoo ang mahitabo. Kung musubay ta sa iyang kabubuton, di ta matingala unsay mahitabo. Dili ta makugang, di ta maapektuhan ngano man. Align man ta. Sayod man ta ug makasabot pud ta kung unsay buhaton nato sa mga panahon nga naay nagapangitabo. Tama ba? Unsay ngunda sa Hebrews chapter 4 verse 13. Unsay ngunda, walay makatago gikan sa Ginoo. Hindi mo tapad, wa adyo pwede mo tago. Okay? Ang tanan makita niya og dayag gayod sa iyahang pananaw. Ug kaniya kita muhatag og husay sa atong mga binuhatan. Unsa daw? Kaniya kita muhatag og husay sa atong mga binuhatan. So accountable ta sa atong mga binuhat. No, so dili jud ka pwede magpakaaron ingnon sa Ginoo kay kabalutan na ng Ginoo. Mo na kay maski unsa ni paningkamot, maski unsa imong ginabuhat, kung di nimo na i-align sa katuyon sa Ginoo, ay nako, accountable ka. Ha? Labi na kung daghan na kag alam. Nabatay ha? No? Nabatay kinagsulti nato. Actually kani nga statement ang behind ani, principle ni siya na kung unsa imong nahibalan, accountable ka. Ang atong judgment ba based sa atong mga naibalan. So ang pangutana ni Lord sa imo, kabalo naman day ka unsa imong gibuhat. So wala kay choice kay gipahibalo man kita ka. Nga ba kadiya? Wa ka kabalo pero karon nakabalo man ka. Accountable na ka. Kaya dapat magtarong ka. Dapat magtarong ha? Remember, no? If you remember Peter. Si Peter, kabalo kayo si Jesus nga i-deny siya tulo ka beses. Tama? Tama ba? Gi-remind siya. In fact, I think in Luke chapter 21, wala siguro nang ma-prepare, but ingon sa Luke 21, nga giduol niya si Peter. Siya na, Pedro, no, si Satanas, niduol ka nako, gusto ka, ihawon. Pero pero nag-pray na ko sa imo nga maka-overcome ka, kay para pag maka-recover ka, i-strengthen nimo ang imo mga kauban. Oh, yang gingnan. Dito bagpuntaon si Peter na dili siguro na may tabo pero unsa may gitubag ni Jesus, no? Nga karong taknaa, yung siya katulo ka beses kunin mo i-deny before mo tilaok ang manok. So the Lord already know unsay may tabo. Pero si Peter, wa pa man niya makita na. In fact, sa iyang heart, mulag di siya mutuo, okay, love man niya si Jesus. Pero nakugang na lang siya, natingala na lang siya, na word kugang karon no? Natingala na lang siya, nakuratan na lang siya, in fact, pwerte niyang hilak, kay after niya pag-deny kay Jesus sa ikatulong nga beses, nitilaok ang manok. Pero ang pangutana ko unsa? Pangutana ko unsa? Pangutana ko unsa sa pangutana? Unsa man? Pangutana ko unsa? Giunsa ni Lord
no, giunsan ni Lord pag-rescue si Peter sa iyahang naibalan. Again, God knows, kabalo siya, Jesus knew, kabalo siya, nga naay buhaton si Peter nga dili tama. Ma-deny siya. Pero Jesus is ready to rescue Peter. That's what we call accountability. So that's another topic. We'll talk about that. But ang akong highlight diri, okay, si katulo man niya gidinay si Jesus, di ba? So kadulo pod pagkabanhaw ni Lord, katulo pod siya gibalikan ni Lord, gipangutana, gigugma ba ko nimo? Katulo jud, katulo man gidinay, di katulo pod pangutanon. So ingon niya, sa ikatulong higayon, Juan 21, sa ikatulong higayon miingon pag-usab si Jesus, Simon, nga anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Gihigugma mo ba ako? Yun sa ingon niya, Ginoo, nahibalo ka sa tanan. So si Peter mismo, kabalo siya that God is all-knowing. God knows everything. Pangutanaw nga no, kay siya ang tinubdanan sa tanan. Siya ang tinubdan o sinugdanan sa tanan. He is the ending and the beginning. Tama, right? And ginapadayag na niya unsay may tabo before pa may tabo. So wag makatago sa Ginoo. Mo na kita kung kasabutan na i-align nato ang atong kinabuhi kay para walay ikatingala ang atong kinabuhi. Sabta man nato? Clear ba na kayo? O kabalo ka kay tungod minugna man tanyang tanan. So ibig sabihin si Lord na po'y nakabalo kung unsa ang atong kinabuhi o kung unsay plano niya sa atong kinabuhi. Sayod ba ka nga napili na ka before pa gibuhat ang kalibutan? Sayod ba ka? Ramay mo katapad. Inaragod siya, pinili biya ka. Okay, tanaw. Nasa Bible. Before pa namugna ang kalibutan. Sa ingon diya, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios. Gipili na ka, gipili na ka nga mahimong balaan o walay ikasaway sa iyang atubangan pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo tungod sa gugma sa Dios kanato. Grabe. So, walay ikasaway ang goal sa Ginoo sa tuwa nga wala siya ikasaway kanato. Tungod sa klaro no? Maski wala pa gibuhat ang kalibutan, napilian na ka. So dili will sa Ginoo magdemonyo ka. Dili will sa Ginoo na magbuhat kag dili maayo. Kay ngano man napilian na ka na mahimong balaan og wala ikasaway sa atubangan tungod kay nahiusa man kay Kristo. Nanabata kay Kristo. Then magpuyo tang balaan. Kay mao na ang iyang original intention. Nabata diha? So, walay makasurprise sa Ginoo kung makasala ka, nabuhat nimo. Wala man di matingalan Ginoo. Kita usay, mano nabuhat man ako toy. Tingala ko ka. Pero ang Ginoo nakangisi. Tingala. Di siya matingala. Wala matingalang Ginoo. Di matingala. Nga naman, sayod siya daan nga makabuhat jud ka na. Sayod siya daan nga mapakyas jud ka. Sayod siya daan nga mapalpak ka. Sayod siya daan nga makasala ka. Walay matago sa Ginoo. Namata diha. Buta sa sinugdanan pa lang, no, wala siya makuratan nga ni-disobey siya ni Adan. Sayod daan ng Ginoo nga mapakyas siya sa unang tao nga si Adan. Wala siya natingala. Wa po siya nasuko. Wa po siya nasakitan para sa imuha. Sakit kay mong gibuhat. Drama ka. Ang Ginoo dili man siya tao. Hello, nabadala? No, na mga drama sa kinabuhi. Wala jud ko nag-expect nga nung gibuhat nimo ni sa ko. Grabe gibuhat akong tanan para sa imo. Drama ka. Pero ang Ginoo, wa di matingala, kabalo siya nga ma-deny siya ni Adan. Kabalo siya nga mo-disobey si Adam. Di wa po siya masakitan o wa po siya nasuko. Nabata diha? Kaya kung nasuko pang Ginoo, gitunglo na siya si Adam. Wala gitunglo ni Lord si Adan. So sa tinuod lang, wala pa gani nakasala si Adan, giluwas na siya. Wa pa nakasala si Adan, naluwas na. May balanin mo na later. Wa pa gani niya nawala. Okay, wala pa gani, wala pa, before pa na mawala kay Adan ang dominion ug ang iyang puy-anan, habitation, gibalik na kini kaniya. So before pa maka-decide sa Adam nga mo disobey siya sa Ginoo, sa mando sa Ginoo, sa dili sa pagkaon sa punuan,
nga gibawal sa iya ha, kabalo na ang Ginoo, giluwas na. Nga naman, before the foundation, actually, ang ingon klaro sa Bible, nga, sa sinugdanan pa lang, gihuman na niya. Mo na, before pa siya nagsugod, human na. Klaro? So, sayod na daan ng Ginoo, unsay may tabo. Mo na, di siya matingala. Ang tanandaan na mga nga nagapangitabo, part sa plano sa Ginoo. Hello, nabata diha? Okay. Si Adam man daw ang istoryahan, kay mao man ni ang first prophecy, no? Mao man ni ang pinakaunang propesiya sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Unsay ditabo? Kabalot ta. Okay, nakasala si Adam, nag-disobey. Tama? So ingon diha, nitago sila kay nakita nila ilang lawas nga hubot-hubad. Tama? Ingon ng Ginoo, kinsa nagsulti sa imuha nga hubot-hubad ka. So ingon siya, ang babae nga imong gihatag kanako. Hello, naingon sa tama? Unsay mo na unsay nahitabo Adam? Ikaon ba nimo ang punuan nga gisulti nako nga dili nimo kaunon? Unsay gingon? Ang babae nga gihatag nimo kanako. So ipanguntahan ng babae, unsay nahitabo babae? What have you done? Ang serpent giya kong giilad. Mao na pag istorya niya, pagkaingon sa serpent, diretso siya istorya sa serpent. Nadiri ang propesiya. Nga giklaro sa Ginoo nga wa siya matingala pero tungod kay nag-decide maning serpent nga magpagamit sa yawa, gitunglo niya. Pero ang tunglo dito sa serpent, dito sa bitin, dili sa tao. Pangutanaw nga no, remember, gihigugma ka sa Ginoo. Pinili ka sa Ginoo. Tanaw ra yung tapat. Inana lang na, pero love kay na ni Lord. Nga? Love kay ta ni Lord kung kabalo lang ka. Muna, ningon si Ginoo, ningon ang Ginoo. Busa, miingon ang Ginoo Dios ngadto sa bitin. Tungod kay gibuhat mo kini, tinunglo ka labaw sa tanang mga mananap. Tinunglo ka labaw sa tanang mananap. Tinunglo daw ang bitin. So matunglo tungod kay gibuhat nimo. Nagpasabot di ay nga ang bitin naday siya katakos nga mo desisyon. Nabata diha. Kay ingon ba ang Biblia na sa tanan gibuhat na mananap, siya ang nagkatakos na shrewd ba, wise. So naa siya capacity nga mo decide. So the Lord cursed the serpent kay tungod nag-decide siya nga magpagamit sa demonyo. So mo nagitunglo siya, tunglo ka kay nagpagamit man ka. And then ingon diha, ikaw lang gayod ang mahiagom niini nga tunglo. Ikaw lang ang mahiagom niini nga tunglo. Sa tibuok mong kinabuhi, magkamang ka pinaagi sa imuhang tiyan ug magkaon kag abog. Grabe, abog ang pagkaon. Verse 15, ingon sa inyo na, ikaw og ang babae mahimong magkaaway. No, mas klaro ni. Ang babae og ang serpent magkaaway, apil ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat. Kaliwat sa babae og kaliwat sa bitin. Magkaaway usab. Dugmukon niya, kana, dugmukon niya ang imong ulo o paakon mo ang iyang tikod. Kinsay mo dugmok niya, kinsay mo dugmok sa bitin, sa ulo sa bitin. Kinsa man ang ingon niya. Pangutanaw kinsa? Si Jesus. Kaya ang original na text ani dugmukon niya, lalaki ang iyang gihisgot diri. Lalaki, dili babae, dugmukon niya, lalaki na ang imong ulo ug paakon mo ang iyang tikod. So that particular verse, kana nga particular nga verse, gi-prophesy na sa Ginoo kay tungod gibuhat man nimo serpent na paggamit man ka, tunglo ka, magkamang ka, mugkaon kag abog. Naay may tabo sa inyo na magkaaway gid mo sa babae na imong kaliwat ug iyang kaliwat, do na di gyud na magtagbo. Magkaaway gud na kaliwat sa bitin ug kaliwat nimo sa babae, kaliwat sa babae. Unya dugmokon niya. He's talking about Jesus. Pag abot sa panahon naay mugawas, mulugwa gikan sa babae nga maoy mudugmok sa imong ulo ug paakon mo iyang tikod. Ana ang pagsabot. Sabot ta? So gideclare na daan sa Ginoo kung unsay may tabo sa katawhan pagkahuman sa ilang pagkahulog. Nabata diha. Remember, ingon ang Ginoo, sugod atong panahona mogawas na ang kaliwat, gitawag seed, no? Siwat, kaliwat, offspring. Okay, offspring, children. Children of the devil and children of the woman. Hello, nabata diha? Kinsay mo dugmok sa ulo sa bitin? Kaliwat sa babae. Offspring, no? Offspring sa babae. Mo na si Jesus.
Okay. Unsay role ni Jesus para pagluwas sa mga anak sa babae? Dili anak sa bitin. So, ibig sabihin, dili tanan tao makita nimo sa kalibutan, maluwas. Okay, dili man tanan tao nakapalibot sa imuha, dunay agikan sa babae. Ay uban, agikan sa bitin. Na, bugat-bugat ni siya. Tanaw mo tapad. Di na mao. Listen to me. Seed of the serpent and seed of the woman. Anybody na maborn tungod sa seed sa serpent, wala ginalain buhaton kundi evil. Muna na yung mga tao nga mga dautan, di gina maluwas. Pero napoy mga dautan, nga dautan temporary lang, pero maluwas. Muna ingon si Jesus, kabalo ko kung kinsa ang akua. Naapay mga naa dinhi nga wala pa nakasulod, ako'y mukuha nila. Yan ang iklaro, John chapter 8. Nasabtan na to? Nasabtan na to? So, kabalo si Lord kung kinsa iya, kinsa ang dili. Muna, dapat mo decide ka karon asa man jud ka. Kaliwat ba ka sa bitin or kaliwat ka sa babae? Yan ang tapad, sa babae ta, sa babae, ha? Hindi ta mo sugot nga anak kasayawa. No? Okay, pwede di ta anak sayawa. Kung yawanon pa siguro itong batasan, okay na, pero dapat mabago na ta. Kaya dili tagikan sayawa. Anaba ta diha? Ug ang mga anak sa babae maotong maluwas, no? Ma-redeem, pinaagi sa usa nga matawo gikan sa babae. Mo na klaro ingon sa Biblia. Isaias, ingon diha sa chapter 7, verse 14. So, after that prophecy, after many years, more than 3,000 years before Christ came, 700 years before Christ came, before niya abot si Lord, na ay nakakita na propeta. Unsa ingon sa propeta, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyong timaan o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga. Virgin ang gingon pa virgin nga babae nga manamkon og manganak siyag lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Unsa pa sabot sa Emmanuel? Emmanuel in Hebrew word Emmanuel. God is with us. Diyos nga kauban nato. Kinsa man ni nga ginahisgutan ni si Jesus. Remember, ang role ni Jesus is tamakan ang ulo sa yawa. Nabata diha? Okay, sa chapter 9, so giklaro na po, chapter 9, sa ingon sa chapter 9, alang kanato na tao ang usa ka bata. Asa gikan ng bata? Gikan sa virgin nga babae. Tama? Tama ba? So alang kanato matao ang usa ka bata og alang kanato gihatag ang usa ka anak nga lalaki. Oh. So si Jesus na tao gikan sa babae nga virgin. Pero si Kristo maoy gihatag kanato gikan sa langit. Klaro ha? Klaro na ko ha? Alang kanato na tao ang usa ka bata. Ug alang kanato gihatag ang usa ka anak nga lalaki. So ang usa ka bata gipanganlan og Jesus. Okay? Ug alang kanato gihatag usab ang usa ka anak. Gihatag kanato ang usa ka lalaki dito sa bata nga natawo. Klaro? Ibig sabihin, ang child diha, ang bata, si Jesus, ang gihatag nga son is si Kristo. Mo na, Heso Kristo. Si Jesus, ang bata, ang Kristo, maong Espiritu. Klaro? Ha? Klaro na siya? Kunya ingon dia, ug ang pagmando, no, igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan, pagatawgon, kahibulungan, magtatambag, Diyos nga magkagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa kalinaw. Mo na dili basta-basta ang assignment ni Jesus. Kinahanglan niya si Kristo kay para matuman ang kabubuton sa Ginoo. Pareha sa itong kinabuhi. Kung wala si Kristo, di gid matuman ang kinabuhi, dili matuman ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So si Jesus nga bata gipakatawo pinaagi sa usa ka birhen nga babae. Si Kristo karon nga anak maoy gihatag gikan asa. Gikan asa pangutanaw gikan asa gikan sa Ginoo. Haba ka diha? So si Jesus ang Kristo mao ang kordero sa Dios. Siya karon ang sacrifice kay kailangan man tubson ang tao gikan sa sala. Amen.
Amen. Muna, ingon si Juan, si John the Baptist, nakita niya when he saw Jesus, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kinakanta ba nato na? Lamb of God who takes away the sins of the world. Kinsa mo na? Si Jesus Cristo. Si Jesus Cristo. Jesus the Christ. Are you here? Are you here? Okay, tanaw na Revelation chapter 3 o chapter 13, verse 8. Unsa diha? Okay? The Lamb who was slain from the foundation of the world. The Lamb daw, ang karnero nga gipatay before pa sa pagmugna. Unsa daw diha? Sa wala pa matuga ang kalibutan. Kuyaw po ning Bisaya. Wala pa na buhat ang kalibutan. Wala pa na mugna ang kalibutan. So nagpasabot kini nga si Jesus napatay na daan bisan wala pa siya matao gikan sa babae. Because before the foundation of the earth, the Lamb, Jesus, was already slain. Na-slaughter na siya. So meaning, before pa nakasala si Adam, luwas na, kaya ipagkamatyan na siya ni Jesus. Muna, before pa siya gipahawa, or before pa siya nahulog, na-redeem na. Nga naman, advance na daan, planado na daan, nga naay redemption, naay kaluwasan ang tao, despite sa ilahang pagkahulog. Amen? Ana ka powerful ang Ginoo. Ang Ginoo dili matingala sa unsay nagapanghitabo. Nga naman, kabalo na siyang daan. Kabalo na siya unsay imong desisyon, unsay buhaton nimo unya. Kabalo siya because why? He is all-knowing. He is all-powerful. Asab naman nato. Again, namatay na daan si Jesus alang sa mga anak sa babae aron sila maluwas ug mabuhi pag-usab. Mao na natay kinabuhi karon. Imagine mo kanang mga tao nga wala pa ni duol sa Ginoo, buhi na. Ngano man, kay gipakamatya na siya 2,000 years ago pa. So daghan nagalakaw diyan ang mga tao nga di mo ila kay Hesukristo, pero iyahan na kay Kristo. Pag-abot lang na sa panahon, na tamang panahon para moduol sila kay Kristo, pero kabalo na si Kristo dan, kana ako ana, wa pa lang kamata. Nabada diha? Kana imuhang pamilya, kana imuhang igsoon, kana imong mama, papa, nga di gid mo lingkod, di mo sa, pero kabalo ang Lord, Lord, sige lang, pasagday lang na, kay naray panahon para niya, ako na. Hello? Muna dili ka dapat may stress sa mga tao nga dili mag-respond, nay panahon na, kung dili na mutuman o dili na maminaw sa imo, si Lord mismo mutandog ana. Nga, pag si Lord mutandog na, ambot lang. Nabada diha? Napa mo diha? Napa ko dire, ha? Napa ko na man, kamay lang. So, ang Ginoong Hesus mismo maingon nga naa siya bisan sa wala pagibuhat ang kalibutan. Jesus himself, ingon siya mismo nga nag-exist na siya. Kalimtan nato na, dili nato na apilo ng John chapter 1, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. Jesus himself, ingon si Jesus, John chapter 17, ingon niya, busa karon amahan, ampo niya, mga pag-ampo niya para sa iyang mga tinunan, mga disipulo. Unsa ingon niya, busa karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, ihatag kanako ang dungog nga ako kaniadto sa diha pa ako uban kanimo sa wala mo pa naa ang kalibutan. So ihatag daw sa iya, yung siya ihatag kanako, no, ang himaya dungog nga kaniadto naa sa kuha, no, sa wala pa nimo gimugna ang kalibutan. So si Jesus mismo singon siya na ako'y glory, na ako'y dungog. Hello, nabata diha? So that's Jesus. Okay, in verse 24. So verse 24, yun na, padayon sa iyang pagkampo, yun sa inyo niya, buot ko nga kining mga tao nga imong gihatag kanako. So kabalo siya kinsa iya, ha? Okay? Makauban ko aron makita usab nila ang akong gahom. Ang gahom nga imong gihatag kanako tungod kay gimahal mo ako bisan sa wala pa namugna ang kalibutan. Wow. Are you here? So that means same thing. Kung mauna ang revelation kay kabalo si Jesucristo kung kinsa siya, dapat kabalo pud ta kung kinsa ta. Nga naman, nasulat man sa Bible, sa ingon sa Bible, bisan sa wala pa buhata ang kalibutan,
gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyahang atubangan. Wow. Tanawan nimo tapat. Balaan na. Gipili na before pa namugna ang kalibutan, gipili na daan sa Ginoo. Para unsa? Para mahimong balaan. Muna kung dili pa na balaan, padulong na sa pagkabalaan. Napa diha? Sa mata sa Ginoo, balaan ka ug wala siya ikasaway. Ngano man pangutanong ngano? Tungod kay nahiusa ka kang Kristo. Mo naging niya, pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo tungod sa gugma sa Dios kanato. Wow. Napa diha? Ako mga prayer sa inyo ha, nga masabtan niyo ni para maging confident mo ba nga ang imong kinabuhi planado sa Ginoo. Pinili ka. Ha? Dili lang ka gipili. Pili ka actually tungod kay nahigugma ang Ginoo kanato. Unya, ang gusto sa Ginoo, tungod kay nahiusa man ka sa Ginoo, nahiusa man ta kay Jesus, tama ba? Then, magpuyo ta nga balaan. Dili na imposible nga naman, kay naay balaang espiritu kanato. Kita lang ang mga tao nga naay seed of from the woman nga makapuyo og balaan, nga naman, tungod kay nahiusa ta kay Kristo. Katong dili mahiusa kay Kristo, lisod to magpuyo nga balaan. Kita lang ang nay katungod nga magpuyo nga balaan sa mata sa Ginoo, wala kay pakay, wala kay pakyas, og wala siya ikasaway. Ano man, tungod sa iyang gugma, tungod nahiusa ka sa atong Ginoong Hesukristo. Ana ta ka bless. Amen. Magampot ta. Salamat kayo Ginoo. Kini nga revelation nga imong gipadayag kanamo today. Ako mga prayer na tanan na mo nadunggan among gunitan ug amo Lord tagaan og application nga mahimo ming hingpit diha sa imong katuyuan, mahimo ming worthy Lord nga mubuhat sa mga butang nga imong gihatag kanamo nga buhaton. Gitawag mo kami nga balaan, gipili mo kami nga balaan nga walay ikasaway tungod kay nahiusa mi kay Kristo. Amo nang dawaton ug tagaan na mong application. Salamat kay tungod sa gahom pinaagi sa balang espiritu, walay imposible mabuhat namo. In Jesus name. Salamat kayo Lord. Entrusting to you Lord, matag usa ka panimalay, matag usa ka pamilya, i-preserve, protect, and ikaw padayon mag-provide sa tanan. In the name of Jesus we declare and pray. Everybody will say Amen. Amen. Kita-kita ta usab next week. Hingpit na adlaw sa tanan. Maayong adlaw sa tanan. Ako si James Hinayon, usa ka magtutudlo by profession ug usa usab ka small business owner. Maayong adlaw pod sa tanan. Ako si Maria Christine Hinayon, public school teacher o usa pod ka entrepreneur. Ang akong kinabuhi before DE, gubot kaayo. Puno sa pagpakaron ingnon, arogante, gahi og ulo ug magtuman kung unsa ang akong gusto. Ug daghan pang mga problema. Sa una, nagtuo ko nga nakailak nako sa Ginoo ug nahibal-an na nako ang mahitungod sa iyang gingharian. Pero abi lang di ay ang tanan. Ang tinuod mao nga puno ako sa pagkaron ingnon. Usa sa akong daghan nga problema mao ang akong relasyon sa akong asawa. Kaya akong tan-aw sa una na aduna problema siya sa submission sa akoa. Mubuhat siya sa mga butang na wala ko nakahibalo. In short, magbuot-buot hangtod nga nahiagom siya sa daghang utang, online lending og niabot ang punto nga gipakaulawan siya sa mga agent pinaagi sa pagpost sa iyang utang sa Facebook ug pati na ang iyang mga contact sa cellphone gina-text na. Ang akong kinabuhi usa nagdii kay gubot kaayo. Niabot ko sa punto nga mangayo nako sa Ginoo reset. Ang among kinabuhi isip banaw og asawa kay puno sa bakak. Daghan og sikreto nga kinadugayan anam nagupok ang among pagpakinabuhi. Nakasala ko sa Ginoo, sa akong bana ug sa ako ang pamilya. Nagkagubot ang among kapasidad sa pinansyal ug nagdala og kaulaw. Labaw na sa akong bana nga nagatudlo pa sa uban bahin sa pinansyal na pagtuon. Curious kaayo ko atong nagsugod na mi og simbalay.
tungod sa mga testimony nga akong makita about sa DE. Og naghunahuna ko nga unsa kaha kung moapil ko og DE. Pero dili pa to igo nga rason para moapil ko og DE. Ang tinuod nga rason nga gikapoy nako sa among sitwasyon, mag-asawa nga gubot kaayo ang among kinabuhi. Nga magsige na lang mi og away ug walay tinuod nga panaghiusa ug gusto nako nga masalba ang among relasyon. Tungod ato nga rason, naka-decide ming mag-asawa nga mo join og DE atong November 29 ug hangtod December 1, 2024 para maayos ang among kinabuhi. Gipaila-ila mi sa mag-asawa na karon amo ng mga mentors. Ang akong bana ni desisyon nga pwede nami magsimbalay sa among ginarentahan nga balay kada Domingo. Katong sa pinakauna nga simbalay nga nagsugod na hug kalisang sa estado sa among pinansyal. Kung wala magpadala ang Ginoo sama sa among mga mentors, wala gayud pagiya o pagmatuto. Ni desisyon ko nga mag-DE. Duha ka tuig mi nga wala na nagasimba ato. Nagunahon na mi nga makakaton mi sa pulong sa Ginoo nga kami lang. Para sa akoa, kinahanglan gyud namo ang Ginoo. Ang kamingaw niya. Dili tungod kay gusto ko masalbar ko sa akong mga utang, pero ni desisyon ko nga mahimong maayong tao para sa akong sarili. Kinahanglan jud namo og tabang mag-asawa. Sulod sa dugay nga panahon, nakabati ko og kakulangon sulod sa akong kasing-kasing. Apan tungod sa pag-explain sa Father's Love, didto akong nakita og nabatian ang pagkahupay sa kakulangon sa akong kasing-kasing. Grabe ang akong hilak sa Father's Love nga session og nabati gyud nako ang iyang gugma. Akong naamguhan nga sa tanang kasakit o kalisod nga akong naagian sa akong kinabuhi, wala lang ni kumpara sa tanang kasakit o kalisod nga giagian sa atong hari nga si Jesus, sa iyang gibati katong gilansang siya sa krus. Gibati kog kaulaw sa sugod, pero kana pud ang panahon nga gipati nako ang tinuod nga gugma sa usa ka amahan. Nidako ko nga walay tatay, pero wala gid ko kabati nga ingana nga gugma sama sa atong panahona. Ang hilabihan nga presensya nga nagagkunit kanako. Sa panahon pud sa DE, nga naangbuhan nga ko ang daghang tunglon nga nagunit sa among kinabuhi ug sa akong pamilya. Tungod kini sa pagpanikamot sa akong mama nga makabati og kalinaw sa paghunahuna, sukad sa nagbulag sila sa akong papa. Kinahanglan nako siya subayon ug sawayon palayo ang tunglong nga naa sa akong kinabuhi. Dugay na ko nahimong Kristohanon since 1998. Apan tungod kay reliyoso kaayo ang among setup, wala gid ko makasabot sa gasa sa espiritu, labi na ang speaking in tongues. Puno sa pagduda ang akong hunahuna ug ang akong kasing-kasing. Pero dako kaayo ang akong katingala kay during DE, gihatagan ko sa Ginoo og opportunity nga maka-speak in tongues. O gina-practice na nako matag karon og unya. Tanang kabalaka nawala og nagsugod na ang kayuhan sa akong relasyon og sa akong asawa. Nakita nako nga dili di ay ang akong asawa ang problema, kung dili ako. Na-realize nako naapod di ay ko'y problema sa submission, nagahi kaayo ang akong ulo ug tungod niana nag-reflect kining kinaiyaha sa akong asawa. Sa ikaduhang adlaw sa DE, naay good news nga niabot nga nakatabang sa among pinansyal nga sitwasyon. Gitest pod ko sa unsa ang i-priority kay kinahanglan na ako sa business transaction, pero natunungan nga panahon po to sa DE. Ang Ginoo nagpakita og pamaagi nga dili mag-overlap ang oras. Naka-DE ko, naapod ko business transaction anang adlaw. Nakita nako nga hinahinay ang kabag-uhan sa among kinabuhi, labi na gyud sa akong kaugalingon. Ang akong pagkagahi og ulo dili man perpekto, apan a work on progress. Nausab na sab ang akong pagtratar sa akong asawa, gipakita na nako nga matag adlaw ang akong pagrespeto, ang akong gugma, pagsuporta sa akong asawa sa tanang aspeto kada adlaw, o gina-express nako ang akong gugma sa iya. Human sa DE, dili man gihapon inana kalami og kahapsay, pero aning mga panahona sa tanang mga sirkumstansya, magbinantayon nami sa mong mga lihok. Pumalipay ba ang Ginoo sa mong ginabuhat? Mas gipili na namo nga dili magsigtutok sa problema, pero maghisgot sa solusyon. Bahin sa pinansyal na mga aspeto, mas transparent nami sa usag-usa.
Maghisgot na mi bahin sa among mga negosyo ug mga plano namong sugdan pa nga mga negosyo. Tanan sa amo karon kay journey. Gusto pa may makasabot sa God's perfect plan sa among kinabuhi bilang mag-asawa o individual. Mapasalamaton kaayo ko sa Ginoo nga tungod sa DE nagsugod sa paglalom ang among relasyon sa atong Amahan sa langit. Dili na pwede nga dili magbasa o mag-meditate sa pulong sa Ginoo. Mag-attend gyud og mga discipleship, kanunay mag-ampo, mag-fasting og mamalandong sa pulong sa Dios. Na-develop gyud ang disiplina sa kaugalingon. Labi pa sa pagkaon kay ang akong timbang sa una 110 kilos. Karon tungod sa grasya sa Ginoo pinaagi sa disiplina nga gipatuman sa community through fasting, naa na lang ko sa 74 kilos ug nawala gyud ang akong diabetes. Pero labi pa na akong gipasalamatan ang Ginoo sa kausaban sa akong kinaiya. Sa pag-submit sa akong leader, hinay-hinay gibag-o sa Ginoo ang akong hunahuna o kasing-kasing mahitungod sa akong leader. Karon buot nako nga magpasalamat sa Ginoo tungod sa leadership ni Pastor Roy o Pastora Rochelle uban sa mga leader nga naka-assign sa amoa. Karon nasabtan na nako ang importansya na undercover sa usa ka authority. Sa makausa pa, ako si James Hinayon Ug ako si Maria Christine Hinayon. nagiusab sa Ginoo pinaagi sa divine encounter. To the King. What if one simple tool could equip you to lead with confidence, share the gospel of the kingdom clearly, and build a life group that truly transforms lives? Introducing the Life Booklet, a powerful, easy-to-use guide designed to help you lead life groups with clarity, purpose, and spiritual impact. Whether you're already leading a life group or dreaming of starting one, this booklet will guide you step by step in the simplest, most effective way in winning people back to God's kingdom. As this book is specifically written in 2 parts, wherein Part 1, Life Series meets people where they are, helping them find connection, encouragement, clarity about life, their identity, and purpose. Part 2, Pre-DE Sessions dives deep into the foundational teachings of our faith in Christ, unpacking truths that bring lasting transformation. So don't wait. Pre-order your life booklet today by scanning the QR code and take your first step into life-changing leadership. Life Booklet. Simple, foundational, transformative. We've been transforming young learners here in Davao City, Philippines. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an affordable distance education with the innovative and integrated curriculum designed to equip young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning, integrated curriculum, DepEd Matatag, and Kingdom Principles from Life Hacks Beyond. Life skills learning, blended learning for modular and online. At Transform Academy, we are not just teaching academic programs. We are developing leaders, entrepreneurs, innovators, and agents of change who will make a positive impact in their communities and the world. Our mission is to guide learners in pinpointing their purpose through self-discovery, anchored to the time-tested principles. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation. Transforming youth, transforming nation. Imagine a place where your dreams become reality, where every member has access to wealth. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where we provide opportunities for effective management of resources. Here at Dominion, you're not just a member, you're a co-owner. Together, we shape our future, share profits, and create opportunities for everyone in our community. As a co-owner, you have the power to invest in your own success.
Imagine having access to guaranteed organic produce during food shortages, or even owning our own market, mall, or store as a cooperative. It is designed to make sure that every member has the resources they need today and for the future. At Dominion, growth is a community effort. Enjoy benefits like housing loans, scholarships for children, and special investments that reward you with steady returns. It's all about making connections and collaborations, building your business, and growing together. Listen to the stories of our members, people just like you who took a chance on a big dream and transformed their lives. Perfect day, everyone. I am Neil Angelo Likmoan. I am the owner of DTF Printing Services, also known as Davao DTF Prints. I came to know DC Co-op because it was introduced to us by the community. And starting, I think, 2023, I started to become part of the members of the cooperative. So way back last year, I really desired to be on the edge of the printing business here in Davao City. That is why I really need to scale up the services that I am giving. So I decided to buy a UV DTF printer, which really cost me a lot, and somehow due to unexpected event, I really need something to help me manage my finances. So through DC Co-op, I was able to make a loan for the additional for my down payment because the machine is there, but you need to at least pay half for the down payment. So the DC Co-op really helped me. So for those business owners who are there, and alam natin, diba, na there are really times that we need a helping hand. Our vision to be achieved, DC Co-op is one of the best cooperative for you. So whatever you are doing right now in expanding your business, consider being part of DC Co-op. Thank you so much. At Dominion, every success is celebrated because when one of us wins, we all win. Are you ready to be a part of something extraordinary? Join Dominion Credit Cooperative today and start your journey toward having access to wealth wherever you are. Your wealth is secured at DC Co-op.